Ayan, so dito po tayo natapos sa Nara Trading Corporation worksheet sa part ng trial balance. Ano po? So, pag na-determine na po natin yung totals ng ating pong debit and credit, ang kasunod natin gagawin ay itong adjustments. So, ito ay nagawa na natin sa general journal natin. Ililipat lang po natin ulit dito. Kagaya nung ginawa sa partnership, ano po. So, ayan, puntahan natin yung ating ginawa sa adjusting entries. Ayan, baka ako'y nagkakamali. Ito yung Nara Trading Corporation. So, yung dalawang yung dalawang utilities expense at saka utilities payable. So, paglalagay natin sa worksheet, hanapin ang utilities expense. Ilagay sa debit ay 2.5. Tapos ay sa utilities payable ay 2.5 din. So, okay na yon. Next. Ito pong SSS Pag-ibig contribution. So, 3.5. SSS Pag-ibig contribution 3.5. Then yung SSS PhilHealth Pag-ibig payable 3.5. So, isang nasa debit, isang nasa credit. Ano po? Next ay itong retained earnings na 30,000. So, debit 30,000. Credit ay cash dividends payable. $30,000. Ano po? Next po, may idadagdag pa tayo dyan. So, meron pa. Ang idadagdag natin dyan ay yung nakalagay sa ating case 2 sa part ng depreciation. Ito po yun, So, dalawa yan. Yung pong depreciation on store equipment and depreciation on office equipment. So, i-identify natin kung magkano yung amount. So, pupunta ulit tayo sa ating journal para mag-compute. So, proceed po tayo sa journal. Or rather, general journal. Lagay natin September 30. So, yung una natin is computation natin para sa store equipment. Ano po? So, ang ating total ng store equipment ay 120,000. Lagay natin 120,000 times, sabi sa problem ay 10% or 0.1. So, 0.10 or 0.1. So, ang sagot dito is 12,000. I-divide natin by 12. Ang magiging sagot ay 1,000. Then, yung isa, office equipment, ang total natin ay 87,000 times 0.10. Ayan, ang equals natin or ang kanyang product ay 87. Divide by 12. So, ang amount is 725. So, lagay natin sa entries, debit, depreciation expense on store equipment. Ang ating code doon ay 541. Amount is 1,000. Depreciation expense, office equipment, 542. Ang amount, 725. Then, ang ating credit is accumulated depreciation sa store equipment
Ito ay 121A, 1,000. And another credit is accumulated depreciation sa office equipment 122A. So, 725. So, lagay na lang natin ang atin pong magiging explanation ay depreciation. Lipat lang natin yung computation. Ito naman kahit hindi na ilagay. So, para lang may guide kayo. So, meron pa ba tayo na hindi na consider? So, kompleto na po ano. So, kung kompleto na po yung part ng journal, ilalagay na natin yun sa worksheet. So, ang unang entry sa worksheet ay yung depreciation, expense sa store equipment, 1,000, and yung 725 sa office equipment. Ano po? So, yun. Then, sa taas, yung accumulated, 1,000 sa credit, and 725 sa, 1,000 sa store, and 725 sa office equipment. Ano? So, check lang natin. Okay. 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 Then, total natin yung debit and credit columns. So, dapat balanse din sila. Kagaya ng ginawa natin sa partnership. So, total natin is 37,725. 37,725. So, balanse po. Ano? Next is, pag na-accomplish na ito, yun naman pong statement of comprehensive income. Ano? So, kung sa Alore, sabi natin doon sa partnership, siya ay sa lang. So, magsisimula tayo ay sa sales. Ililipat lang natin itong galing sa trial balance. Pag may natamaan sa adjustment, doon tayo magkakaroon ng total. So, ito, sales, 560 dito. Then, yung atin pong mga expense, 20, 46, 400, 20, 18. Then, meron tayong 48. Itong 3.5 ay debit. So, 3.5. 10. 2.5. 1.5. 1,000. And 7.25. So, ito total po natin ulit ang credit and debit column. Okay? So, tingnan lang natin. Yan. Yan. Okay. Now, yung pagkakaiba, pagdating po sa part na ito, ay i-consider natin yung merchandise inventory. Ano po? So, tingnan. So, ang magiging pagbabago dyan ay maglalagay tayo sa part ng merchandise inventory, debit and credit column. Sa debit, ilalagay natin ay 100,000. Ano? And sa credit, sabi doon sa problem, okay, so 120,000. Lagay natin, credit, 120,000. So, ito po yung tinatawag nating periodic method. Ayan. May merchandise inventory. Okay, next. Kung nailagay na, kukunin natin yung total. So, amount ng debit is 591,825. And, amount ng credit ay 701,800. So, anong gagawin para magpareho sila?
na 701,800. So, magdadagdag tayo dito ng 109,975. Okay. So, lagyan lang natin ng lines. So, lagyan natin ang label. Itong 109,975 ay tatawagin natin net income. Then, so, total ulit sa baba. Excuse. Ayan. Then, yun naman pong ALO, ALO, assets, ano po. Ayan, hanggang retained earnings. So, asset, 174,500, 201,600, 120,000. So, pagdating po doon, ang atin ang gagamitin sa merchandise inventory ay 120,000. Then, yung 58,500, 120, meron tayong 8 at meron tayong 1, pareho siyang credit, kaya siya ay magiging 9,000. Next po ay 87, then isang 54, isang 725, so 6125. Then 78,4, 300, 1,000, isang 2050 at saka 35, kaya siya magiging 5550. Next is 25. Next, dito naman po sa output, 64, 8, then 30, then ordinary capital 300, then isang 183 credit and debit naman na 30. Kaya siya ay magiging 153,950 lang. Okay po. So, yun. Then, ito total ulit natin. Ayan. So, wait lang ha. Ito'y napalagay sa debit. This should be on the credit. Kasi credit ito. So, 78, 4, 300, and 1,000. Ano po? Ayan. Okay. Check lang natin ulit. Baka tayo may napalagay sa maling column. Then, ito total ulit. Ang debit ay 761,600. Ang credit ay 651,625. Yan. So, anong gagawin para siya magparehong 761,600? 761,600. So, dito, maglalagay tayo ng 109,975, which is, yun ang ating net income. So, pag nabuo na ito, madali na yung para sa financial statements. Ito po yun. Ano? Yan. So, napakahalaga pong mabuo yung worksheet para mag-accomplish tayo ng kasunod. Okay po? So, proceed na po tayo sa pag-accomplish ng statement of comprehensive income. Ano po? Sige. Excuse po. Okay. So, dito po tayo sa part na to. Medyo masalimuot lang ito ha.
Lagay natin doon sa part ng gitna, sales, 560,000. Minus natin yung ating 20,000 na sales returns and allowances. Ayan. Ang magiging total nito, ang tawag natin ay, hindi pala, may isa pa pala, 46. So, 4, 6. Ayan. So, ito ay kukunin ng total, or the difference. Four, 6. Then, ang total nito, ang tawag natin ay net sales. This will become 535,400. Dito po yung net sales. Then, sa purchases natin, lagay natin sa first column. Yan, kaya sabi ko medyo masalimuot, Yan, so we have 400,000 minus natin yung 20 at saka, wait lang. Then yung, I think we have 1.8. 1.8. So, ang total nun, ang tawag natin is net purchases. This will become 378,200. Then, may merchandise in the inventory beginning tayo, 100. And minus natin si 120. Si 120. Yan. So, ang magiging total is 358,200. 358,200. Yan. So, pag minusin natin yung ating net sales at saka ito, cost of goods sold, ang tawag natin sa total ay gross profit. Ang total nila ay 177,200. 177,200. Then, ima-minus natin dito yung mga expenses. Sige po, lagay na natin. So, sa mga expenses, we have 48, 35, 10, 25, 15, 1,000, and 725. Po? So, magkano yung total expenses? Total expenses, 67,225. Po? So, minus natin sa ating gross profit. Yan. Ang magiging total ay 109,975. Which is nandun naman siya sa ating worksheet. Ayan. Net income. Po? So, that is the total. Next po ay yun namang financial position. Mga assets, liabilities, and retained earnings. And capital and retained earnings. Sige po, so accomplish natin. So, we have cash,
So, minus natin, total natin sila. So, yan ay magiging, ang total ay 496,100. Ano po? Then, may store equipment tayo, 120. Ano? I-minus natin yung 9,000. Ano? So, sa 9,000 na accumulated depreciation, ma-minus natin yun dun sa ating store equipment. Ano? So, ang total nito, 111,000. Office equipment, 87. Ang accumulated niya ay 6125. Okay. Then total nung sa part ng office equipment ay 8875. Yan. Kunin yung total nung dalawa. Ang final nila is 191,875. 191,875. So, total nila pareho as our assets, 687,975. Okay. Then, yung ating accounts payable or liabilities. Ano? So, 78,400, 300, 1,000, 5,550, 25, 6, okay. Pagdating po dito sa output bat, dito sa part na ito, sa output bat, may kukumputin po tayo dyan, that will become output bat minus input bat. Ano? So, sa output bat natin is 64,800 minus yung ating input bat na 58,500. Ano? So, ang total nito is 6,300. Ano? Okay. Yun lalagay natin dito sa part na ito. This should be positive. And ito yung pang-remit sa BIR. Ano? Then, cash dividends payable, 30. Yan. Total liabilities natin ay 124,050. Tapos, yung ordinary share na 300. Then, 263. Ay, wait. Sa retained earnings, may kukumputin din dyan. Yung 153,950 at saka yung kinita natin na 109,975. Kaya ang final answer diyan is 263,925. Ayan po ano. Tapos total shareholders 563,925. And total liabilities and shareholders is 687,975. Balance po tayo. Ano? Okay, so that's it. Okay, so next dito ay post-closing trial balance. Ano? So, hindi ka makakapag-accomplish ng post-closing trial balance kung hindi ka muna mag-closing entries. So, pakikuha nung inyong isang journal pa na natitira para sa closing entries. So, madali lang naman yon. So, sa closing entries, gagawin siya ay sa general journal. Actually, ito ay page 2. So, this one is page 3. Ano po? Dito natin gagawin yung closing entries. Ano? So, you have sales, expenses, income summary. Para po sa corporation. So, ito last day of the month, lagay natin September 30. Ano? Unahin natin yung sales. Sales ang ginamit kasi eh. Ano? So, you have sales. Siya ay 411,560.
Then ito, may case tayo dito na ilalagay natin si merchandise, inventory, and yung inilagay natin na 120 or nasa problem, yung nasa introduction, po, yun, 120. Then another is yung ating mga kontra sa purchase returns and allowances. Yan, 512, ito ay 20, and yung purchase discount 513. So yun ay 18. So kunin lang yung total niya. Hindi natin siya pwedeng pagsamahin si expense hindi kagaya doon sa partnership Okay, wag natin pagsamahin. Yan, para makita natin yung distinction. So income summary, ang kanyang code ay 313. So yun yung total ng dalawa, 701,800. Yan. Lagay natin closing. Tapos yun namang sa expense. So, paano to nangyari? Nangyari to dahil binaliktad natin ang normal balance nila. So, sa expense, ang normal balance na ay debit, gagawin natin credit. So, ang i-debit natin doon ay income summary. Yan. Mamaya na natin ilagay yung amount. Hanapin na lang muna natin yung mga ilalagay natin dito sa credit. So, ito total lang yun, lalagay natin sa debit. Okay. So, unahin natin si merchandise inventory. Ito po yung beginning. Yan. Beginning. So, ang code niya ay 115. Ang amount niya ay 100,000. Next doon is yung ating sales returns and allowances. Okay, yun ay 412. So, 20,000. Next is sales discount. 413. So, yun ay 46. Another is yung purchases. 511. So, yung 400,000. Next is salaries expense. So, siya ay 522, 48,000. Next is SSS, PhilHealth, Pag-ibig, contributions. So, yun ay 523, 48, So, this one is 10. Next, yung utilities expense 532. So siya ay 25. Another is depreciation expense ng store equipment. So yun ay 541. Ang amount ay 1,000. And depreciation expense ng office equipment 542. So yun naman po is 725. Ito po So lagay natin closing. Now, etong mga to pag tinotal, ang answer ay 591,825. So, kung titingnan natin doon sa ating worksheet, ayan, meron tayong 591,825 doon. Ayan. So, lagay natin. Okay na. So, next po and last is you have September 30 income summary. So, i-debit natin siya kasi ang normal balance nun ay credit, di babalik ta rin Yan. Kindly get the difference, 701 at saka 591,825. 701,800 and 591,825.
701,800 minus 591,825. Ang sagot dito is 109,975 or 109,975, which is, naalala nyo pa yung amount na yan. So yun po yung net income. So ipapartner natin siya sa retained earnings. So 312,109,975. Lagay natin closing. Okay po. So yun. Pagkatapos ma-accomplish, lagay ko lang yung computation na para kita. Pagkatapos ma-accomplish itong part na ito ng journal, ipopost naman natin. Ipopost natin yung mula dun sa yan, dito po. Mula dito sa adjusting. So, unahin natin yung utilities expense. Hanapin ang general ledger. Hanapin ang utilities expense para ma-post natin siya. 2,000 muna. Yun. So, we have September 30 galing GJ2 muna. 2. So, 2,000 sa balance. Balik tayo doon. Okay na yan. Di pala 2,000. 500 lang pala. Ayan. 500. Ayan. Then, ito namang utilities payable. Hanapin sa atin pong, yan, nandito na, ang utilities payable. So, lagay natin September 30 galing GJ2, naka-credit ng 500, magiging na siya 500 sa dulo. Okay na yan. Utilities expense ulit, 2,000. Hanapin sa inyong ledger, utilities expense. 2,000, magiging na siyang 2,500. Nag-debit ka, debit ang normal balance, debit, positive, add. Tapos hanapin yung payable. Yan, payable naman. Utilities payable. Yun. So, September 30 galing GJ2, 2,000 sa credit. Yan, 2,000. Okay na tayo dito, naka-credit yon. Then, yung ating SSS, PhilHealth, Pag-ibig, contribution at saka payable. So, yun muna ang contribution. So, September 30 galing GJ2. So, ang amount noon ay 3,500. Tapos, balik tayo doon. Okay na. Ayaw pa palang payable. Payable naman. Hanapin sa layab. Ayun. So, September 30 galing GJ2. May 3,500 tayo na naka-credit. So, may 2,050. Yan. Magiging siyang 5,550. Actually, nagawa na natin ito doon sa adjustment. Kaya siya 5,550. Ito po yun. Adjustment ng part para sa yan, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, payable. Ayun, 5,550. Po. So, balik tayo dito. Okay na yon. Yun namang retained earnings, at saka cash dividend payable. So, retained earnings na 30. Hanapin. Ayun, September 30 galing GJ2. Naka-debit, naka-debit po yun Naka-debit ang 30. Naka-debit ang 30,000. So, may 183 tayo. 950. So, minus. Bakit siya minus? Debit ang kanyang entry. Credit niya yung normal balance. Debit, credit. Positive, negative. So, minus. 153, 950. Yan. Balik tayo doon. Okay na to. Ayun. Cash dividend payable pa pala. So, sa taas. Ito yon. Yan. September 30. Galing GJ2. So, naka-credit yung 30.
1,000. Ano normal balance niya? Credit. Next, itong depreciation expense at saka accumulated depreciation. Actually, na-compute na natin yun kanina dun sa ating adjustment. Ano po? Depreciation expense. Yan, dalawa yun, ano? September 30. GJ2 ang pinanggalingan. Nakadebit yung 1,000. Lagay natin sa dulo sa balance 1,000. Sa office equipment naman, 725. 725 nga ba? 725. Ayun na, 725. GJ2. 725. 725. Then hanapin yung accumulated depreciation. Accumulated depreciation nung dalawa. Ano? Yan, September 30 galing GJ2. Naka-credit ang accumulated na 1,000. Kaya magiging siyang 9,000. Sa office equipment naman, galing GJ2, meron tayong office equipment na naka-credit na 725. Ano? 725. So may 87 doon kanina. Nag-credit tayo ng 725. Wait, bakit ito yung nandito? Hindi pa dito sa accumulated yun. Adjust lang natin. Accumulated. Ayun. September 30 galing GJ2. Yan. Naka-credit ang 725. Ano? 725. Nagawa na natin yan kanina sa worksheet. Isang 54, isang 725. Dun sa part ng accumulated. Ayun. 54, saka 725. 6125. So, 6125. Okay. Okay na ito. Pati yung office equipment. Ano? Okay. O, ito naman sa part ng closing. Ano? Unahin natin 7. Si sales, 560. Isi-zero lang naman yun. Ano? Ayan. So, sa atin pong sales, isi-zero lang yan, mga yan. Ano? September 30, galing GJ3. Yan. Lagyan na natin 560,000. So, zero na siya sa dulo. Ano? Next, ganun din. September 30, galing GJ3. I-credit naman na natin siya. Zero na rin. Ayan. So, sales discount, ganun din. September 30, galing GJ3. 460 na yan. Okay po. Ayan. Okay na yun. Meron pa pala tayong merchandise inventory. Ano? So, ano yung na-close natin? Oo. Tapos silang may dati ito. Okay. Yung merchandise inventory end 120. Lagay natin sa merchandise inventory. Ayan. September 30 galing GJ3. Naka-debit ang 120. Ano po? 120. Meron tayong 100. May isang 220. Yan. So, okay na to. O, yung kaninang ating ina-accomplish. Purchase return, purchase discount. Ano? Purchase return, tsaka purchase discount. Ano ba yung pinaglalagyan ko kanina? Sales yata. Kaya siya na diretso na. Okay lang po yun. Siya naman i-close din. Purchase returns. Okay. GJ3. 20,000. So, zero na yan. And purchase discount. GJ3 ang pinanggalingan. So, 1.8. Ano? Mga nasa debit eh. So, zero na ito. Yan. Okay na ito. Then, yung income summary, 701,800. Pakihanap. Parting taas yun. Ayan. So, September 30 galing GJ3. Tayo ay naka-entry doon ng debit 591,825. Ano? 591,825. 591,825.
Okay na po ito. So, ito pala. Income summary ay 701,800. Sorry. 701,800. 701,800. 701,800. Then, ito pong naka-debit. Ito po. 591,825. So, September 30, GJ3. Naka-debit po yung 591,825. So, meron tayo kaninang 701,800. So, pagmamainusin yan, ayan, ang magiging total ay 109,975. 109,975. Mamaya natin yan i-close. So, okay na to. Ayan. Yung po merchandise inventory na 100, hanapin. Ayan, merchandise inventory. So, meron tayong entry na credit na 100. So, lagyan natin 100. So, debit ang normal balance na may 220. So, minus 100, magiging 120. Kaya, tandaan nyo po sa worksheet yung inilagay natin sa end. Ayan, 120. Ayan. Okay na po dito. Lagyan lang ng tanda. Okay na yan. Itong sales return at saka sales discount, nagawa ko na kanina. Napa-advance Okay. So, check lang natin kung nagawa na nga, na zero na. Sales return, okay na, zero na. Ayan, zero na. Ayan. Zero na sila pareho. So, okay na to. Color red na natin. Purchases, 400. So, purchases is, ang amount niya is 400. So, easy zero lang naman. GJ3, 400 natin si credit, zero na yan. So, okay na to. Tapos ay yung mga expense. Ilan yan? 2, 4, 5. 5 lang. 2, 4, 5. 5. Sisiro natin sila. Yan. September 30, galing GJ3. 48, 0 na yan. SSS PhilHealth Pag-ibig Contribution, GJ3. 35, 0 na yan. Rent expense, GJ3. 1, 2, 3. Yan. Next, September 30, GJ3. 2, 5. 0 na yan. Supplies, September 30. Yan, GJ3, 1, 5, 0 na rin. Okay. Ito pa pala. So, September 30, galing GJ3, 1,000, 0 na yan. Kung September 30, GJ3, 7,250 na yan. Bakit pito yun? Hindi natin ito na i-close. Supplies expense. Hindi meron tayong hindi na ilagay kanina sa pagko-close sa journal. Supplies expense. Pitong expenses Baka naduling na ako kanina. 533 15 So na-close na doon. Supplies expense, pa? Pito yun Salaries expense, rent, rent.
rent expense. Ano po? Pasensya na po. Medyo masama ang pakiramdam. So, 531. 10. Di ba rin na-close na rin naman natin yun. Rent ano ay 10. Okay po. Rent, ayun. 0 na rin. So, kasi ang bilang ko eh, 7 yun. 2, 4, 2, 4, 6, 7. Okay na po, 7 na. Ayan. Then, yung income summary. Ayan. 109,975. Ko-close na po ito. September 30 GJ3 109 naka-debit 109,975. So 0 na yan. Okay na po. Then retained earnings na 109,975. Nagawa na rin natin yan kanina. Ilalagay lang or i-reflect lang natin dito. 109 GJ3 siya po ay naka-credit 109,975. Nagawa na natin yan kanina sa ating statement of financial position. Ito po yun oh. Yan, 109,975 plus 153,950. So siya ay magiging 263,925. Yan. 263,925. So yun po ano. O lahat nakapost na. So, kung lahat nakapost na, magagawa na ba natin yung ating post-closing trial balance? Yes po. So, paki-accomplish po ninyo. May guide kayo dyan. So, mga accounts na hindi nag-zero. Ano? Yun. Okay? So, yan po. Yan ang award na natin ng Proficient in Post-Closing Trial Balance Corporation. Then, ito po ang cash flow. Madali lang namang ina-accomplish yan. Yan po ay mga collections at disbursement. So, yun po yung sa lahat ng ating na-generate sa CRJ at sa CDJ. So, AR subsidiary, ganun din, mga nangutang sa business. Ano po? Yan. So, paki-accomplish po itong ating post-closing trial balance. The award at stake is Proficient in Post-Closing Trial Balance Corporation. So, thank you so much and God bless.